Sa krisis, Amerika ba ang tutulong sa Pilipinas o China? Isang barko ang lumalapag sa bataan. Hindi Amerikano ang bandila nito. Hindi Chino. Russian oil ang karga. 700,000 barrels ng krudo mula Russia. Bakit? Kasi may energy crisis na tayo ngayon. At ang talong ay hindi na hypothetical pa. Sino talaga ang sasalo sa atin kapag kailangan natin? At bago ka sumagot, marami kang dapat malaman. Ang sagot ay hindi lang gusto mong marinig. Kasi by the end nito, mapapaisip ka talaga. So ito ang pag-uusapan natin. Sa krisis, Amerika ba ang tutulong sa Pilipinas o China? At sasagutin natin ito sa 5 malalim na tanong. Una, pag-usapan natin ang kasaysayan. Kasi ang nakaraan, template yun ang hinaharap. Mula 1900 hanggang ngayon, ilan na ang sinakop ng Amerika? Ayon sa Congressional Research Service, umabot na sa 469 na foreign interventions ang US military. Kasama riyan ang Pilipinas mismo, 48 years na kolonya, Cuba, Haiti, Dominican Republic, Panama, Vietnam, Iraq, bawat isa may hawak na kasaysayan. Oo, maraming beses para sa demokrasya. Oo, maraming beses may sincere na motibasyon. Pero hindi rin maitatangging malaki ang track record ng interbensyon. At ang China naman, may sarili ring track record ng agresyon. May hawak itong disputed na teritoryo kasama India, Bhutan, Vietnam. At ang Pilipinas mismo ay kasama sa mga bansang may aktibong dispute. Meron silang Scarborough Shoal, Spratly Islands, at halos buong South China Sea. So tanungin natin ang turay na tanong dito. Kung may matutuklasan na malaking oil sa West Philippine Sea at meron ngang estimated resources doon, sino sa dalawa ang mas may motibasyon na kontrolin niyon? Yung bansang libu-libong milya ang layo at nag-aayaw ng iba pang kontrol? O yung katabi mong apit-bahay na nag-aangkin na sa buong dagat? Hindi tayo nagbabato ng akusasyon dito. Nagtatanong lang tayo ng tamang tanong. Kasi ang bansang may pinakamalaking interes sa iyong teritoryo, hindi laging iyon ang pinakaligtas na pagpipilian mo. Pangalawa, pag-usapan ng energy crisis gayon mismo. Hindi ito hypothetical. Nangyayari na ito. Nagdeklara na ng National Energy Emergency ang Pilipinas kasi 90% ng ating langis galing sa Middle East. At ngayon ang nagsara ang Strait of Hormuz dahil sa Iran War kasi hindi naman kayang buksan ng Amerika agad. Natuklasan ng Trump administration na hindi nila ito inaasahan na ang pinakamakapangyarihang militar sa mundo hindi kayang buksan ng isang makipot na karagatan. Kaya kapanahon ng krisis, sino ang tumulong sa Pilipinas? Russia ang nagpadala ng langis. At ngayon, nagbubukas na rin ang usapan ng Pilipinas para sa joint exploration kasama China. Hindi Amerika ang nagpadala ng barko ng langis. Hindi Amerika ang nag-alok ng kasosyo para sa energy exploration sa dagat. Nandun nga ang US sa Paper Alliance, pero sa aktual na gasolina, hindi sila ang nakapagbigay ng solusyon. Yan ang nakakababag na katotohanan na kailangang tanggapin natin. May defense treaty pero walang fuel guarantee. May alyansa pero walang oil delivery. At kapag nang ulit ito, anong gagawin natin? Pangatlo, tingnan natin ang economic side. Sino ba talaga ang may interes na tumulong sa Pilipinas? Mag-isip tayo mula sa pinaka-basic na logic. Kapag may malaking komunidad ka sa isang bansa, mas malaki ang iyong vested interest roon. Ilang Chino ang nasa Pilipinas ngayon? Mahirap eksaktong dilangan pero ang mga estimate ay nagsasabi ng 1.35 million ethnic Chinese. At noong 2024 lang, umagot pa sa 500,000 ang Chinese arrivals. Sa annual report ng Bureau of Immigration, 49,556 Chinese nationals ang nakaregister bilang nandirito. At ilang Amerikano? Ayon sa US Ambassador mismo, 750,000 American citizens ang nakatira sa Pilipinas noong 2025. So sa numbers game ng vested interest, pareho silang malaki ang nakataya. Pero sa trade, mas ramdam natin ang bigat ng China sa pang-araw-araw na buhay. Sa January 2025, 28.86% ng lahat ng imports ng Pilipinas ay galing sa China. Yan ang mga raw materials, gadget, construction materials at kahit ilang pagkain.
So kapag nasira ang relasyon natin sa China, ang una mong mararamdaman mo iyon sa price tag ng tindahan. Pang-apat, pag-usapan ng totoo tungkol sa American military power. Matagal na tayong pinangarap na ito ang ultimate shield. At totoo, malaki pa rin ang military advantage ng US sa maraming aspeto. Pero binago ng modernong digmaan ang laro. Tingnan lang ang nangyayari sa Iran ngayon. Pinaka-equipped na military sa buong mundo ang Amerika. Pero hindi nito kayang buksan ang Strait of Hormuz. Mga drones, mines at swarming boats ng Iran pinakitang kayang tapatan ang advanced weapons ng Amerika. At ang resulta? Balak nang iwanan ni Trump ang Iran at bahala ng magbukas ng Hormuz Strait ang mga Arab countries. Kaya kung ang pinakamakapangyarihang military sa mundo ay may ganitong limitasyon, paano natin masasabi na guaranteed ang protection nila sa atin? Ang Dubai, UAE, Qatar at Europe bagsak na ang ekonomiya. Hindi ibig sabihin nito na walang silbi ang alyansa. Ibig sabihin lang nito, walang absolute na garantiya sa modernong digmaan. At ang bawat garantiya ay may kasamang kalkulasyon na hindi laging pabor sa mas mahina. Ikalima, at ito ang pinakamapanganib na bahagi ng usapan. Kung tatanggap tayo ng tulong mula sa China, loans, aid, investment, anong kapalit ang hihingiin nila? Hindi ito teorya, nangyari na ito sa ibang bansa. Sa Djibouti, pagkatapos tumanggap ng Chinese loans and investment, nagtatayo na ang China ng military base doon. Sa Pilipinas mismo, nung panahon ng Duterte, binigyan tayo ng bilyon sa loans at infrastructure. Pero may natuklasang loan agreement na nagsasabi na kapag hindi nakabayad ng Pilipinas, kayang-kaya ng China na kunin ng ating patrimonial assets bilang collateral. Hindi lang highway ang tinutukoy na collateral ayon sa isang Supreme Court Justice. Pinag-uusapan pa ang posibilidad na Reed Bank mismo ang magiging collateral. Reed Bank, ang energy-rich area sa South China Sea. Iyon ang laban. Hindi pera lang ang nire-receive mo kapag tumanggap ka ng Chinese monetary help. Tumatanggap ka rin ng leverage na pwede nilang gamitin anumang oras. Kaya ang tanong ay hindi lang, handa ba tayong sumalo sa loans? Ang mas matinding tanong, handa ba tayong payagan ng China na magbukas ng military base sa Pilipinas? Kasi yun ang naging pattern sa ibang bansa. At kapag nandun na, mas mahirap na pabalikin pa. Kaya pagsamahin natin lahat ng ito. Sa seguridad, may papel ng Amerika. Malinaw ang treaty, malinis ang mekanismo. Pero ang Amerika ay may mahabang kasaysayan din ng pagsakop at pagmamanipula ng gobyerno ng ibang bansa. Sa energy crisis, hindi Amerika ang dumating na nagdadala ng langis. Russia ang nagpadala at China ang gustong kasosyo sa exploration. Sa ekonomiya, malaki ang hawak ng China sa buhay ng ordinaryong Pilipino. Pero ang hawak na iyon ay pwedeng maging trap kapag hindi maingat ang tuntunin. Sa modernong digmaan, kahit ang Amerika ay hindi all-powerful na superhero. At sa usapang tulong mula sa China, may kapalit lagi at minsan malaki ang kapalit. So ano ang sagot? Wala sa dalawa ang perpektong sasalo sa atin. Parehong may agenda, parehong may kapalit, parehong may binibigay, at parehong may ibig makuha. Ang totoong trabaho ng Pilipinas, huwag hayaang mag-drive ang iba sa sarili nating sasakyan. Kailangan ng sariling langis, sariling pagkain, sariling depensa. Kailangan ng diversified imports para hindi lang isa ang iyong leverage point. Kailangan ng transparent at matibay na sistema para hindi mapipirahan ng secret loan agreement na nagbibigay ng collateral sa ating sariling dagat. Kailangan ng matalinong alyansa sa Amerika, sa ASEAN, sa Japan, sa Australia. Hindi puro bulag na pagtangkilik sa iisang kampo. At higit sa lahat, kailangan ng taong bayan na nakakaalam ng totoo. Kasi ang pinakamaligtas na Pilipinas ay hindi ang may pinakamalakas na kaibigan. Ang pinakamaligtas na Pilipinas ay yung hindi kailangang pumili, yung may kakayahang tumayo ng sarili, yung hindi mabibili, hindi matatakot at hindi mapapahirapan. Kaya ang tanong ay hindi Amerika o China. Ang tamang tanong, kailan ba talaga nating gagawin ng Pilipinas para sa mga Pilipino?